Sa iba't ibang anime, hindi na bago ang mga makapangyarihang karakter na may kakayahang kumontrol ng elemento. Merong mga karakter na kayang manipulahin ng lakas ng hangin, kumontrol ng tubig, magpagalaw ng lupa, at merong mga karakter na may kapangyarihang gumamit ng apoy. Ang mga elementong ito ay ginagamit nila bilang sandata sa pakikipaglaban, subalit ibahin nyo ang One Piece, sapagkat ang lahat ng elementong aking nabanggit ay hindi lamang sandata sa kanila, kundi mismo ang kanilang mga katawan. Ang kakayahang ito ay nakuha nila sa pagkain ng sinumpang prutas na tinatawag bilang Logia. Sa video na ito mga idol, ipapaliwanag ko sa inyo kung sino-sino ang mga karakter sa kwento na nakakain ng Logia, ano-anong kakayahan ng meron sila, at anong level ng kapangyarihan ng nakuha nila dahil sa kanilang mga devil fruit na nabibilang sa klase ng Logia. Ang mga Logia ay isa sa 3 klase ng devil fruit sa kwento. Ang sinumpang prutas na ito ay nagpapahintulot sa kahit na sinong devil fruit user na kumontrol, gumamit at makalika ng elementong natural na makikita sa ating kapaligiran o kalikasan. Kapangyarihang may pagkakapareho sa mga taong nakakain ng paramisya. Ang tanging palatandaan lamang na Logia ang isang nilalang at hindi sila paramisya ay pag nabago rin nila ang komposisyon ng kanilang katawan para maging mismong elemento na naipagkaloob ng kanilang sinumpang prutas. Ang mga elementong kayang gayahin ng mga Logia ay sumusunod sa 4 na pangunahing estado ng bagay ng ating mundo o mas kilala bilang states of matter. Kabilang dito ang solid, liquid, gas at plasma. Sa oras na pinakinabangan ng kanilang kapangyarihan at nagbagong anyo ang mga Logia para maging elemento, ang katawan ng taong nakakain ng sinumpang prutas ay hindi makakatanggap ng kahit na anong pinsala. Tatagos lamang ang mga suntok, lalagpas lamang ang mga paghiwa, at hindi tatabla ng mga Logia users ng abilidad na meron ng kanilang kalaban kahit pa man nakakain din ng mga ito ng sinumpang prutas. Sa madaling salita, parang sumusuntok lamang sa hangin ang halos lahat ng kalaban ng mga Logia. Kahit din mistulang nagtagumpay ang ibang tao sa pagputol o pagwasak ng katawan ng mga nilalang na gumagamit ng klase ng sinumpang prutas na ito, magagawa pa rin ng mga Logia type devil fruit user na buuhin ang kanilang katawan na para bang walang nangyari. Isa itong katangiang kadalasang nagpapahirap sa halos lahat ng mga taong kumakalaban sa kanila. Bukod pa dito, sa oras na binago ng mga Logia ang kanilang katawan papunta sa ibang mga bagay, madali lamang para sa kanilang makapagpalabas at kumontrol ng mga elementong ginagamit nila sa pakikipaglaban. Mapaapoy man ito, kuryente o liwanag. Ang mga pangunahing kakayahang ito ay nagpakilala sa Logia bilang pinakamakapangyarihang klase ng devil fruit sa lahat ng klase ng sinumpang prutas sa kwento. Bukod din sa pagiging napakamakapangyarihan, ang mga Logia ang pinakanatatanging sa lahat ng klase ng sinumpang prutas. Dahilan kaya ito ang klase ng devil fruit na pinagmamay-arian lamang ng 12 individual sa kwento o di hamak na mas kakaunti kumpara sa Zoan at Paramisha. Sa buong istorya, may lagpas 10 Logia na ang naipakilala. Kabilang dito ang Moku Moku no Mi na nakapagbibigay sa devil fruit user ng kakayahang maging usok, Gasu Gasu no Mi na nakakapagpahintulot sa gumagamit ng maging gas, at Suna Suna no Mi na kaya namang magpabagong anyo sa kahit na sino para maging buhangin. Mayroon ding mga Logia na nagkaloob ng abilidad sa isang normal na tao para maging taong kumunoy, taong gubat at taong donut. At higit sa lahat, mayroong mga Logia na ngiti pa lang dumidilim na agad ang paningin mo. Dahil sa kakayahang maging kakaibang elemento at dahil sa pagkataglay ng napakamakapangyarihang devil fruit, ang bawat gumagamit ng prutas na Logia ay may natural na kapangyarihang magbigay ng walang katapusang pinsala sa kanilang mga kalaban. Katulad ng devil fruit na nakain ni Enel na kayang kuryentehin ng kahit na sino. Devil fruit ni Enel na kayang kuryentehin ng kahit na sino maliban kay Luffy. Devil fruit ni Kizaru na kaya namang silawin sa liwanag ang lahat ng kanyang kaharap, maliban dun sa mga hindi nakakakita. At devil fruit ni Blackbeard na kayang dalhin ng kahit na anong bagay sa kadiliman, maliban sa laso ng Warden na gustong-gusto ng magbanyo. Bukod pa dito, dahil sa maituturing na puwersa ng kalikasan ng kadalasang elemento na ginagamit ng mga Logia, lubhang nakakaapekto ang kapangyarihan nila hindi lamang sa kanilang kalaban, kundi pati na rin sa kanilang kapaligiran. Ultimo klima at panahon ng isang lugar ay kaya rin nilang baguhin. Halimbawa dito si Crocodile na may kakayahang magpadala ng napakalalakas na sandstorm sa iba't ibang panig ng Alabasta. Monet na nagagawang panyabihin ang malawak na silid ng 3rd Research Institute sa Punk Hazard. Aramaki na kayang gawing gubat ang walang buhay na kalupaan ng Udon sa Wano, at Cynthia Villar na kayang gawing subdivision ng mga sakahan at bukirin. Ang nakakatakot pa mga idol,
Kaya din ng mga Logia users na magwasak ng isang buong isla sa pamamagitan lamang ng kanilang kapangyarihan, katulad ng Raigo ni Enel o ang dambuhalang ulap na gawa sa kidlat. Kung hindi nagawa ni Luffy na sirain ang Raigo, malamang sa malamang mapupunta talaga sa langit lahat ng nilalang na nabubuhay sa Skypiea at doon sila sama-samang magsasayawan kasama ang mga totoong anghel. Isa pa sa Logia user na kayang magwasak ng isla ay si Blackbeard na nagawang sirain ang Banaro Island sa isang iglap, at si Ace na tinupok naman sa apoy ang malaking bahagi ng nabanggit na isla. Higit sa mga ito, ang pinakadi malilimutang pinsala na nalikha ng Logia na naidulot sa isang lugar ay ang pagkawasak na nangyari sa Punk Hazard, kung saan nahati ang isang buong isla sa dalawang bahagi na nagkaroon pa ng dalawang magkaibang klima. Ito ang bahagi na nagyayelo at ang kalahati namang nag-aapoy. Resulta ito ng 10 araw na paglalaban ng dalawang Logia na sila Kuzan at Sakazuki. Dahil sa lakas ng paggamit ang dalawa sa kanilang sariling elemento, magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sa dati ang Punk Hazard. Ang mga abilidad na ito ng Logia na may kakayahang sirain ang kanilang kapaligiran ang dahilan kaya inihahalin tulad ng mga prutas na ito sa pinakamakapangyarihang devil fruit ng kwento. Ito ang Gura Gura no Mi o ang sinupang prutas na may kapangyarihang wasakin ng mundo. Sa unang tingin o sa unang pagkakataon na makakaharap mo ang isang Logia user, iisipin mong hindi sila magagapi. Papanawalaan mong walang makakapagpabagsak sa kanila at aakalain mong imposible silang matalo. Pero katulad ng kahit na anong devil fruit, ang kapangyarihang tinataglay ng mga Logia ay merong butas. Ibig kong sabihin, meron pang ibang kahinaan ang mga taong nakakain ng Logia maliban sa Sea Stone. Kapag ang mga Logia ay nagbagong anyo papunta sa ibang elemento, maaari silang mapinsala sa pamamagitan ng paggamit ng bagay na pangontra sa kanilang kapangyarihan. Halimbawa, kapag si Crocodile na nagagawang buhangin ng katawan ay humarap sa isang katunggaling kayang gumamit ng tubig, mapapawalang bisa ng taong ito ang kakayahan ng dating Shichibukai. Dahil katulad ng isang buhangin, maninigas ang parte ng nabasang katawan ni Crocodile at makapagbibigay ito ng tsansa sa kahit na sino na tamaan ng pag-atake ang dating Shichibukai. Isa pa rin kahalimbawaan ay si Caesar na may kapangyarihan namang makapagpalabas ng sumasabog na gas. Sa madaling salita, kapag nadikit si Caesar sa mga nagliliyab na bagay habang nasa estado ng gas ang kanyang katawan, maaari rin siyang sumabog. Bagamat apoy ang kahinaan ng gas ni Caesar, hindi ito magiging madali sa kahit na sino dahil sa kakayahan ng scientist na paglahuin din ng oxygen sa paligid o isa sa mga sangkap para makalikha ng apoy. Subalit, kung aatakihin naman siya ng pasopresa, malaki ang posibilidad na matalo si Caesar. Isa pa sa naipakitang Logia na may kahinaan ay ang Goro Goro no Mi ni Enel o ang taong kidlat na malaki ang kahinaan laban sa mga taong goma. Dahil ang goma ay natural na insulator ng kuryente, hindi magagawa ni Enel na pinsalain o patayin sa pamamagitan ng pagpatama ng kidlat si Luffy at mapapagtagumpayan ng ating bida na baliwalain lamang ang kanyang mga atake. Kahit kadalasang hindi pwede hawakan ng mga Logia, marami pa ding pagkakataon na pwede silang mahuli o matamaan ng mga pag-atake. Halimbawa dito ang mga Logia na nakakuha ng kapangyarihang magbago sa mga mas solidong bagay kagaya ni Caribou na maaaring maikulong sa isang bariles dahil hindi kayang tumagos ng taong kumunoy sa isang nakasaradong sisidlan. At si Aramaki na nahahawakan pa din dahil ang mga halaman, puno at kahoy mula sa kagubatan ay mga solidong elemento. May mga Logia din na nagagawang mahuli kapag ang devil fruit user ay nagpadala sa kanilang emosyon. Pwedeng dahil sa overconfidence kagaya ng nangyari kay Caesar o dahil sa takot katulad ng naramdaman ni Monet. At meron ding Logia user na pwede pa ring matamaan ng pag-atake dahil sa limitasyon ng kanilang kapangyarihan. Kagaya ni Blackbeard na nakakain ng Yami Yami no Mi na nagbigay sa pirata ng napakadugang kapangyarihan kapalit ng pagiging mas vulnerable niya sa mga pisikal na pag-atake. Maliban sa lahat ng nabanggit, ang pinakasikat na pangontra sa mga Logia fruit users ay ang Haki. Sa oras na binalutan ng armament Haki ng kahit na sinong nilalang ang bahagi ng kanilang katawan o ang gamit nilang sandata, magagawa nilang mahawakan, sugatan at saktan ng mga Logia users na para bang normal na devil fruit user lamang ang mga ito. Hindi magagawa ng mga Logia na patagusin ang atake sa kanilang katawan at kung sakali namang makapagbagong anyo sila papunta sa ibang elemento para pakalatin ang kanilang pisikalidad, madadalian lamang ang kanilang mga kalabang gumamit ng Haki at pinsalain ang mas pinalaki nilang katawan. Kung titingnang maigi, masyadong dumami ang kahinaan ng mga Logia users kung ikukumpara sa lakas na meron sila sa mga unang parte ng One Piece. Subalit,
Ang aksyong ito ng mayakda ay isa lamang ebidensya na lubha talaga makapangyarihan ng mga taong nakakain ng sinupang prutas na logya, kaya gumawa sila ng paraan upang mabawasan ang kayang gawin ng mga nilalang na ito. Bagamat lumaki na ang posibilidad na makatalo ka ng logya dahil sa kanilang mga kahinaan, walang duda pa rin na nangingibabaw ang kanilang lakas kapag ikukumpara sa mga Paramecia at Zoan. Sapagkat pinatunayan ng mga gumagamit ang logya na pagdating sa depensang meron ng kanilang mga katawan, galing nila sa pakikipaglaban at lawak ng kanilang kapangyarihan, sila pa din ang nangunguna. Kahit alam mo ang mga pangontra sa logya, walang kwenta ito kung sa bawat pag-atake mo naman ay makakakuha ka din ng pinsala dahil sa komposisyon ng katawan nila. Isipin mo, susuntukin mo ba si Kuzan kung kasabay naman ng pagtama ng kamao mo ay magyelo ka? Pipigilan mo ba si Aramaki kung matutuyot na agad ang katawan mo bago mo pa siya mahawakan? At lalabanan mo ba ng harapan sa Enel kung sa bawat suntok mo ay mangingisay ka dahil sa mataas na boltahe ng kuryente? Patunay din na nananatili pa ding pinakamapanganib na uri ng sinupang prutas sa mga logya ay ang pagkakaroon nito ng mga devil fruit users na bihasa sa pakikipaglaban. Kumbaga, walang tapon sa mga karakter na nagmamayari ng prutas na ito. Halimbawa dito mga idol ang dating Shichibukai na si Crocodile. Matatandaan na noong nagkaroon ng digmaan sa Marineford sa pagitan ng Marines at ng Whitebird Pirates, isa si Crocodile sa nagpakita ng pambihirang galing sa pakikipagrambulan bilang isang logya. Nagawa niya lamang namang harapin ang kapwa niya Shichibukai na si Doflamingo, ang tinaguri ang pinakamalakas na swordsman sa mundo na si Mihawk, at ang isa pang logya na si Akainu. Lahat sila ay kinalaban ni Crocodile pero hindi man lamang siya nagtamo ng matinding pinsala sa digmaan. Bukod sa kanya, hindi din mo ipapagkaila ang lakas ng isa sa mga commander ng Revolutionary Army na si Karasu. Napakita niya ito nung nakapagsabayan siya ng lakas kontra sa Admiral na si Fujitora. Kahit mag-isa siya at kahit nasa loob sila ng Marjoa, nakaalis ng ligtas si Karasu matapos mapagtagumpayan ng kanilang misyon. At syempre mga idol, hindi pwedeng mawala sa listahan ng mga malalakas na logya users ang Admiral na si Kizaru. Testamento sa lakas niya bilang logya ang pagharap niya sa 4 na piratang kabilang sa 11 supernovas sa Sabaody Archipelago. Ito ay sila Basil Hawkins, Mad Monk Urouge, X-Drake at Scratchman Apu. Sinubukan ng mga piratang ito na talunin si Kizaru pero nabigo sila at nagawa pa ng Admiral na isa-isa silang pabagsakin gamit lamang ang mga simpleng tira. Ang pinaka-ebidensya idol na ang mga logya pa din ang nagahari sa lahat ng klase ng devil fruits ay ang pagkakaroon ng maraming karakter na gumagamit ng logya at tumahawak din sa napakalaking kapangyarihan sa mundo ng One Piece. Halimbawa mga idol dito ang nakakain ng Mera Mera Nomi na si Sabo o ang Chief of Staff ng Revolutionary Army. May kapangyarihan si Sabo na kontrolin ang kapangyarihan ng apoy, hindi lamang bilang elemento, kundi pati na din ang apoy sa puso ng bawat naaaping tao sa mundo na gustong labanan ng kalupitan ng world government at world nobles. Ito ang dahilan mga idol kaya tinawag siya bilang Flame Emperor, isang titulong kapantay na meron ng mga Yonko. Bukod sa kanya ay ang nakakain naman ng Mago-Mago Nomi na si Sakazuki o mas kilala natin sa alias na Akainu. Ang logya na kasalukuyang nagsisilbi bilang Fleet Admiral ng Marines. Ibig sabihin mga idol, pinamumunuan lamang naman ni Akainu ang buong hukbo ng Marines kabilang mga pinakamalakas nitong sundalo. Naging karapat dapat si Akainu sa posisyon dahil sa pagtalo niya sa dalawang malalakas na logya gamit ng kanyang kapangyarihang kontrolin ng magma. Isa sa dalawang ito ay ang kapwa niya Admiral noon na si Aokiji na nadaig niya sa isang duelo. Nagresulta ito sa pagkaputol ng kaliwang binti ng dating Admiral. At ang pangalawang tinalo na Akainu ay si Ace, ang 2nd Division Commander ng Whitebird Pirates na dahilan kaya nagkaroon ng digmaan sa Marineford. Napas lang ni Akainu si Ace gamit ng kanyang kamaong gawa sa magma, isang elementong mas superior sa logyang meron ng pirata. Ang huli pero hindi natin pwedeng makalimutang logya ay ang nagmamay-ari ng Yami Yami Nomi na si Marshall de Teach o mas kilala natin sa palayaw na Blackbeard, ang isa sa 4 na Yonko ng karagatan. Ang kanyang devil fruit ang nagpapahintulot sa pirata na gamitin ang kadiliman para higupin at wasakin ang kahit na anong bagay. Tumulong ito kay Blackbeard para matapatan ang pwersa ng Revolutionary Army na pinamumunuan ni Monkey the Dragon. Nagresulta ito sa pagkawasak ng base ng mga rebelde sa Baltigo. Tinalo din ni Blackbeard si Trafalgar D. Waterloo, ang isa sa mga piratang nagpabagsak kay Big Mom. Nagdulot ito upang maagaw ni Blackbeard ang kopya ng Road Poneglyph na meron ng Heart Pirates. At higit sa lahat, tinalo din ni Blackbeard ang Whitebird Pirates sa labang tinawag na Payback War. Nanalo siya dito, dahilan para kilalanin siya at masama sa hanay ng mga Yonko. Sila Sabo,
Akainu at Blackbird ay ang tatlo sa mga karakter na inaabangan sa istorya sapagkat meron silang nakakabilib na reputasyon, malawak na impluwensya, at walang kapantay na kapangyarihang nakuha nila sa kanilang mga Devil Fruit na nagbula sa iisang kategorya. At ito ay ang Logia. Ito po ang aking paliwanag ukol sa mga Logia type Devil Fruit. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong dagdag, ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!